Should you buy the Yamaha Aerox version 3 na standard version? Or should you wait for the Honda Vario Evo 160, also known as the Honda Click 160? So makikita nga natin dito that the Honda Click 160 na Evo is meron talagang significant changes tulad sa kanyang framing, kaya naman mukha siyang mas malapad tignan and makikita mong medyo bulky siya. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin. Bago naman natin pag-usapan yung side-by-side comparison nila, pag-usapan muna natin saglit ang kanilang pricing, which is meron tayo dito ang standard version ni Yamaha Aerox V3 is priced around 133,900 pesos as of the moment. Tapos yung SP model naman is 164,400. So mas pag-uusapan natin yung standard version lang mga boss, ano? Samantalang kay Honda Click 160, wala pa tayong pricing dito kasi hindi pa to available si Honda Click 160 na Evo dito sa Pilipinas. Kasi kalalabas lang nito sa Honda Indonesia. Now, when it comes to colorways, makikita natin dito for the Honda Click 160, meron tayong 8 colorways, tiga-apat kasi meron siyang dalawang variant. Tapos kay Yamaha Aerox naman, meron tayo ditong total colorways of 4, isa sa SP version and 3 naman sa standard version. Makikita natin dito sa colorways for the Honda Click 160 Evo is meron siyang 4 sa ABS and 4 sa CBS. Mas matingkad yung kulay kay CBS, samantalang medyo may pagka-sophisticated naman for the Honda Click 160 Evo. For the Yamaha Aerox version 3, if you wanna buy it now already, meron tayo ditong matte blue for the SP version. Meron naman tayo ditong Yamaha black, Yamaha glaze blue, at saka Yamaha race blue for the colorways dito sa standard version for the Yamaha Aerox. Ngayon naman, pag-usapan na natin yung kanilang headlights. Makikita natin dito that both of these motorcycles ay merong LED headlight. So okay tayo dito when it comes to headlight. But medyo mas nagustuhan ko dito yung rear light ni Yamaha Aerox version 3 kasi meron siyang resemblance sa R series nila tulad ng R15, yung mga R6, R1, yung mga ganon. Samantalang kay Honda Click 160 na although kahit bago siya na version, hindi pa rin nagbago yung kanyang design sa rear lights. But when it comes to instrument panel naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay pareho namang merong LCD digital display. Now when it comes to keyless remote system, I think dito naman lumang si Honda Click 160 Evo mga boss, ano? Kasi meron na itong smart key system, so naka-keyless tayo dito. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 naman is naka-shutter key system pa tayo dito. So disusi pa tayo. So tech-wise, I think panalo dito si Click 160. If ang utility box or underseat compartment naman yung pag-uusapan, meron na lang tayo dito ang 18 liters of total capacity para sa underseat compartment ni Click 160. So kasya lang dito yung half face element. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 standard naman is meron tayong 24.5 liters of luggage box. Which means pwede ito magkasya ng full face na standard helmet. Tapos pwede mo palagyan ng mga kakonting jacket, raincoat, or gloves dito sa gilid. So convenience wise, panalo dito si Aerox version 3. Now when it comes to charging port naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay meron ng charging port. So goods tayo dito. However, if makikita mo dito kay Click 160, upgraded na siya from USB-A to USB-C. At least technology wise, nakakahabol na si Honda Click 160. Both of these motorcycles ay nakamags na. So aesthetics wise, I think goods tayo dito for both. Maganda tong mga motorcyclong ito. But on the fuel tank capacity side, makikita natin dito, same lang sila na merong 5.5 liters of fuel tank capacity. Pero when it comes to fuel consumption estimation, makikita natin dito na lamang dito si Click 160 na merong 46.7 kilometers per liter of fuel consumption estimation na 43 kilometers per liter lang for the Yamaha Aerox version 3. In which, if total estimated range na yung pag-uusapan, dito lumamang si Honda Click 160 na merong 256.85 kilometers of total estimated range na 236 kilometers ang estimated range lang for the Yamaha Aerox version 3 na standard version. Lamang sa numbers dito si Click 160 mga boss, around 20 kilometers na dagdag, so medyo mas tipid siya dito. But if you're gonna use it for daily, I think hindi mo naman ramdam yan. Ngayon naman, isa talaga sa mga magugustuhan ng mga Pilipino dito is ang gulay board. Doon naman nanalo si Honda Click 160 Evo kasi meron na itong gulay board or footboard, which is meron naman tayo ditong gas tank na nakalagay para kay Yamaha Aerox version 3. And for both of these motorcycles nga pala mga boss ay wala itong footrest extension. So if you're gonna want that kind of experience, you might wanna think the Yamaha Lexi na meron tayong video din dyan sa link sa itaas. Now when it comes to park brake, makikita natin dito si Honda Click 160 ay meron ng park brake, samantalang kay Yamaha Aerox is wala. But meron daw nagsabi sa ABS variant daw ni Click 160 is wala siyang park brake, sa CBS lang. So if ever that's true, you
can just comment down below mga boss, alright? Technology wise naman, makikita natin dito auto start stop system. Walang ganyang klase si Yamaha Aerox version 3 kasi inilagay lang yan sa Yamaha Aerox na SP version. Samantalang kay Click 160 is built-in na meron siyang auto start stop system which is called ISS or idling stop system. Yung feature na to kasi mga boss is that if nakaandar yung mga makina natin tapos nasa full stop tayo ng traffic, the engine will automatically shut down para makapagdagdag tipid sa gas natin sa konsumo. Ngayon naman, if ang built-in hazard switch yung pag-uusapan, dito naman meron si Yamaha Aerox version 3. Napakaganda ng feature na to kasi hindi ka na magpapagawa or magpapa-customize sa motorsiklo mo. Now, when it comes to tubeless tires, dito naman tayo magagandahan for both of these motorcycles kasi meron na itong tubeless tires for both of these motorcycles na nakakadagdag tulong talaga, especially if magkakaroon tayo ng aberya na wag naman sana, diba? The tubeless tires are always gonna be better than the tube type kasi meron na itong mas madaling access para may repair and ma-troubleshoot. Now, when it comes to kickstart, unfortunately, wala tayo dito for both of these motorcycles. Pero I think meron naman tayo ditong voltmeter sa ating instrument panel. But if wala, dito lumamang si Yamaha Aerox kasi meron na itong phone connectivity or Y-Connect na mobile application. Samantalang kay Honda Click 160 kasi mga boss, wala tayong ganyang klaseng feature mga boss, ano? Kasi makakadagdag talaga sana yan ng mga SMS notification, yung mga last park location, yung mga monitoring system, yung mga ganon kasi nakakatulong talaga yon para sa pang-araw-araw natin sa mga motorsiklo natin. And lastly, if ang top box inspo or customization naman yung pag-uusapan, makikita natin dito, even for the Honda Click 160 Evo, makikita natin na almost the same lang naman sila sa old na Honda Click 160 and there's a high probability na same lang din sila ng bolts na gagamitin. So, we can assume kung ano yung na-customize kay Click 160 is capable din si Click 160 Evo. But if ever merong mga changes, subukan natin gawa ng content to in the near future mga boss ah. Samantalang kay Aerox version 3 naman mga boss, makikita natin dito that mas naging convenient tignan si Aerox version 3 kasi meron na nga siyang 24.5 liters na luggage box sa kaniyang underseat compartment. And if dadagdagan mo pa ng top box, napakarami nang pwede mong mapaglagyan dyan kasi dito yung helmet, may isa pa dito, yung mga pagkain ba or mga isa pang helmet para sa OBR. Yung ganon, if gusto nyo talaga mag long rides or even for yourself if ever gusto mo rin mag moto camping, di ba? So for me, kudos for both of these motorcycles. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito that the Honda Click 160 ay merong 156.9cc na displacement na naka-single cylinder. The same lang din naman for the Yamaha Aerox version 3 na merong 155cc na single cylinder din. Pero both of these motorcycles ay naka-liquid cooled na. Power naman natin dito is the same na 15.2 horsepower pero merong 8,500 RPM for the Click 160 na 8,000 RPM lang for the Yamaha Aerox version 3. Torque naman natin dito lamang si Yamaha Aerox na mayroong 14.2 Nm at 6,500 RPM na kay Honda Click 160 is 14.0 Nm at 6,500 RPM na. Pero to tell you honestly mga bossing nga, yung torque ni Honda Click 160 Evo dito is nag-improve na galing sa around 13.0 something down to 14.0 Nm na. Now when it comes to compression ratio naman, meron tayo ditong 12.0:1 for the Click 160 na 11.6:1 naman for the Yamaha Aerox version 3. And lastly, yung bore stroke, meron tayo dito ang 60/55.5 for the Click 160 and 58/58.7 naman for the Aerox V3. Numbers wise, hindi naman nagkakalayo both. So I think it really is up to you ano yung mas magugustuhan mo spreadsheet wise for both of these motorcycles. Kaya naman bago natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin saglit ang kanilang dimensions na meron tayo dito ang 790mm na seat height for the Aerox version 3 na 778mm naman for the seat height kay Click 160. Pinoy height average wise, I think lamang dito si Click 160 kasi mas mababa siya. So medyo mas confident ka dito sa pag-balance mo sa pag-ride ng motorsiklong ito. Samantalang kay Aerox version 3 naman, pwede naman natin to ipa-customize if ever gusto mo talaga tong motorsiklong ito kasi pwede natin to pababaan yung kanyang suspension tapos patabasan yung kanyang upuan and magdagdag na rin ng sapatos na nakakadagdag tangkad para mas maging confident tayo dalhin tong
itong motorsiklong ito. Which is, if ang sapatos yung pag-uusapan, meron ako marirecommend dyan. Yan yung sapatos na lagi kong ginagamit if nagra-ride ako sa Suzuki Gixxer ko. But now, if ang pag-uusapan naman natin is ang ground clearance, mas mataas naman ang ground clearance dito ni Aerox version 3 na merong 145mm na 138mm lang for the Click 160. Mas mahaba na rin yung wheelbase dito ni Aerox version 3 na merong 1350mm na 1277mm naman for the Honda Click 160. Sa gulong naman, pareho naman tayo dito ang 14-inch both sa harap and sa likod. So goods tayo dito sa mga motorsiklong ito. Pero lamang lang dito si Aerox version 3 sa rear tires niya kasi pareho naman sila ditong 110/80/14 sa front tires tapos 140/70/14 naman sa rear tires ni Aerox version 3 na 120/70/14 lang naman. So sa all in all numbers, I think lamang dito sa Aerox version 3, I think medyo mas malaki talaga to or medyo mas brusko si Aerox version 3. But dahil sa framing at saka sa mga bagong design ni Click 160, I think hindi naman siya ganyan na kaliit tignan compared kay Aerox version 3. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Makikita natin dito that the Honda Click 160 ay merong single channel ABS for its ABS model. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 na standard is wala tayong ABS dito. At dahil may ABS si Click 160, meron na rin itong TCS or traction control si Click 160. Pero meron na tong disc brake sa harap at sa likod si Click 160 at Aerox version 3. Pareho na rin nga pala silang merong CVT auto. Pareho silang naka 4 valves na dito. Pareho na rin silang ACG starter na SMG starter ang tawag kay Yamaha Aerox version 3. Naka auto start stop na tayo dito for both of these motorcycles. Again, naka keyless dito si Click 160 na walang keyless dito si Yamaha Aerox version 3. Pero mono rear shock lang dito si Click 160 na naka dual rear shocks na for the Yamaha Aerox version 3. Naka Honda ESP Plus na nga pala si Click 160 dito, samantalang kay Yamaha Aerox is naka Blue Core VVA. Yung timbang naman natin dito for the Honda Click 160 is 116 kilograms for the CBS model and 118 kilograms naman for the Click 160 na ABS model. Samantalang kay Yamaha Aerox version naman, meron tayo ditong 125 kilograms sa kaniyang Yamaha Aerox version 3 na standard tapos 130 kilograms naman for the SP version. So mapa CBS model man or ABS model, I think mas magaan dito si Click 160 which is good if you're like me na gusto ng motorsiklong madaling mamaniobra. Pero forma wise, I think dito naman si Aerox version 3 lumamang. And lastly, again, yung kanyang total estimated range 256.85 kilometers ang kay Honda Click 160 na 236 kilometers lang for the Yamaha Aerox version 3. Ngayon naman, if pag-uusapan naman natin yung final thoughts about these motorcycles, makikita talaga natin dito, even if wala pa si Honda Click 160, you'll never go wrong pa rin naman for the Yamaha Aerox version 3. Meron na kasi itong tubeless tires, meron itong napaka-decent na LCD digital display, maganda rin yung kanyang forma dyan. Mas malaki and medyo mas brusko talaga tingnan dito si Aerox version 3 mga boss, ano? Kasi mas malaki yung kanyang rear tires. Mas malaki rin yung kanyang underseat compartment na if dadagdagan mo pa ng top box, mas marami kang mapaglalagay ng motorsiklong ito. However, if you're gonna wait for the Honda Click 160 Evo naman, meron naman tayo ditong napakagaan na motorsiklo, naka-keyless na, naka-tubeless tires, mas lumapad na yung kaniyang frame, tapos may ino-offer na ABS model. And I'm not just sure if dadating ba yung ABS model dito sa Pinas or ano yung configuration na ilalagay nila dito, but if we're gonna wait for this motorcycle, I think hindi ka rin naman lugi, especially sana medyo mas ma-lower yung price niya compared sa Aerox version 3. We just don't know yet ano pa yung mga speculations na dadating dito sa Pinas if ever si Click 160 ay ready na dito para sa kaniyang bagong version. So if ever papapiliin man ako, I'll wait for Honda Click 160 if ever bibili man ako kasi naka-experience na ako ng Honda RS125 Fi. But forma wise, I think medyo mas bagay talaga sa akin si Yamaha Aerox version 3 mga boss, ano? Kasi yung height ko is around 5'10", weighing around 70 to 80 kilos. Magugustuhan ko talaga tong motorsiklong ito kasi I think hindi ko na need pababaan yung suspension, patabasan yung upuan. I think mas babagay talaga sa akin si Aerox version 3. Pero medyo nahiyang na kasi ako kay Honda motorcycles kaya medyo leaning ako kay Honda Click 160. But other than that, if you're gonna buy the Yamaha Aerox version 3, I think hindi ka na dito rin lugi or magre-regret if ever dadating man dito si Honda Click 160. Pero kayo ba mga boss, alin dito sa tingin niyo mas maganda, alin dito sa tingin niyo mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga
ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.